Nagmamadali ka ba talaga? Wenshan, hindi ito ang iniisip mo. Ikaw pala si Wenchan, ang pamalit ko. Sinabi na sa akin ni Kuya Zin, sa mga taong ito, inayos mo siya ng mabuti. Salamat sa sakripisyo mo. Wala kang pakialam kung paano ko siya tratuhin. Nabalitaan ko, wala kang anumang pagkakakilanlan o koneksyon. Kung hindi lang dahil kamukha kita, malamang sa buong buhay mo, hindi ka makakatira sa isang malaking masyon na ganito. Hindi mo kailangang gawin ito. Pumunta ako ngayon para pirmahan ang kasulatan ng diborsyo. Mula ngayon, sa pagitan nating dalawa, wala nang anumang koneksyon. Wenshan, ako. Kung di mo matanggap, pirmahan na lang ang diborsyo. Nabalitaan ko, sa loob ng 4 na taon, ni minsan, hindi ka ginalaw ni Kuya Zin. Kahawa ka naman. Ikaw, Wenshan, anong ginagawa mo? Sa akin mo ibaling ang galit mo. Huwag mong saktan si Xinyan. mag-ingat ka sa sarili mo. Ayos ka lang ba? Prinsesa. Prinsesa, akong hamak na lingkod. Ay susunduin ka pauwi. Xinyan, huwag mong patulan si Wenshan. Kuya Zin, 4 na taon na ang nakalipas, ako ay pinilit. Ang pamilya ko na umalis ng bansa, kaya naman nakapasok si Wenchan. At nakapagpakasal sa'yo habang mala ako. Utang ko ito sa'yo. Sisiguraduhin kong mababayaran ito sa'yo. Xinyan, hindi mo to kasalanan. Pamalit ko lang si Wenshan. Simulat sa pool. Ikaw lang ang minahal ko. Kuya Zin, ibig sabihin ba nun, pwede pa tayong bumalik sa dati? Pasensya na, Xinyan. Hindi pa ako handa. Bigyan mo pa ako ng konting panahon. Kung hindi lang dahil kailangan ko ang yaman ng pamilya Ki, sa tingin mo mag-aaksaya ako ng oras sa'yo? Wenshan, pati pag-alis kay linis mong gumalaw. Limang bituin ang mood ko ngayon. Kumain si Zin ng sinigang na buto-buto na luto ko. Gusto niya may kalabasa sa sabaw. Ayaw niya ng may labanos. Sa almusal, gusto ni Zin. Sandwich na may salad flavor. Ayaw niya ng tomato flavor. Zin, handa na ang almusal. Inatake na naman ang ulcer ni Zin. 3 dextrose ngayon. Kasalanan ko lahat. Hindi ko naalagaan si Zin. Pasensya na. Sana gumaling ka agad si Zin. Kapag bad mood si Zin, gusto niyang naglalaro ng games. Kapag ganun, bawal siyang istorbohin. Gusto ni Zin ng Italian coffee na may gatas pero walang asukal. Yung gray na scarf na ginawa ko para kay Zin mukhang hindi niya type. Wenshan, hindi ko kaya. Ang dami mo palang ginawa para sa akin. Ito lang ang nag-iisang litrato naming dalawa ni Wenshan. Nakalagay ito sa vanity table niya para siyang kayamanan kung ituring. Bakit nandito sa basurahan? Hindi ko naman siya mahal. Bakit ganito kasakit sa dibdib? Wenshan, tiyak nakakalimutan kita. Nakabalik na ang anak natin. Itay, Mabuti nang nakabalik ka. Nasaan ang lalaking iyon? Itay, hiwalay na kami ni Kai Zin. Hiwalay na? Mabuti naman, ang pamilya Ki ay talagang mababa sa Yizhao. Paano sila karapat-dapat sa pamilya Wen? Pinalitan mo pa ang pangalan mo para lang makasama. Ang cuisine na yon. Ngayon, malinaw na ang pamilya Ki. Ang walang swerte at hindi karapat-dapat sa pamilya Wen. Itay, patawad. Sa mga taong ito, sinayang ko ang pag-aaruga ninyo. Mula ngayon, ako na lang ang nag-iisang prinsesa ng pamilya Wen sa kabisera.
Wenlan, Nagdalaga na ang anak ko. Ang posisyon ng presidente ng Dihaw Group ay nakalaan pa rin para sa iyo. Ero, kakarating mo lang mula roon. Itay, huwag kayong mag-alala. Wala na talaga kaming ugnayan. Ni Kaizin. Tatanggapin ko na maayos ang pamamahala sa Dihaw Group. Hindi ko kayo bibitin. Mabuti. Iyan ang mabuti kong anak. Awagin ninyo ang mga katulong. Samahan ninyo ang prinsesa at ayusan ninyo siya ng husto. Tingnan mo ang suot mo ngayon. Wala na itong bakas ng pagiging miyembro ng pamilya Wen. Sa mga taong ito, napabayaan ko ng husto ang sarili ko. Binibini, sa akin po kayo sumunod. Amo, ang mga negosyong lihim nating tinutulungan. Sa pamilya Ki, bawiin ng lahat. Inalagaan ng anak ko si Kizin sa loob ng 4 na taon. Tapos itatakwil lang siya nito. Ang pamilya Ki ay hindi dapat makipagtulungan sa pamilya Wen. Opo, Hello, President Chen. Ako nga ito. Zin, bakit pati malalaking kliyente mo sa Imperial Capital ay umalis na? Lahat sila tinatapos na ang pakikipagtulungan sa iyo. Biglaan na lang, hindi ko rin alam. Zongbran, ikaw na lang ang makakatulong sa akin. Tol, hindi sa ayaw kitang tulungan. Pumunta ako ngayon. Sabihin sa iyo na ang kumpanya namin ay nakuha na ng Dihaw Group. Pagdating sa mga desisyon, wala na akong boses. Dihaw Group ang pinakaunang mayaman sa Imperial Capital. Yung Dihaw Group ng pamilyang Wen? Ang bagong presidente ng Dihaw Group ay si Wenlan, panganay ng Wen. Wenlan, kung makukuha mo ang investment niya, malulutas ang problema ng kumpanya mo. Ang Wen ang pinakamayamang pamilya. Wala akong koneksyon sa kanila. Wala akong kakilala. Paano pa ang investment? Hindi naman sa walang paan. Sa Crown Hotel, may aksyon na magagana. Interesado si Presidente Wen sa isang lot doon. At saka, sa mga susunod na araw, ako mismo ang susundo kay Presidente Wen. Zongbran, tunay kang mabuting kaibigan. Kung gayon, pwede mo ba akong isama? Hindi ko naman sinabing tutulungan kita. Maliban na lang kung ilibre mo ako ng ilang bote ng alak. Sige, ililibre talaga kita. Alam mo, gustong-gusto ko talagang uminom dito sa bahay ninyo. Lalo na kapag may kasamang luto ni Wenchen. Sobrang sarap talaga. Ngayon, bakit wala si Wenchen? Masyadong maalat. Hoy, Zongbran. Dahil sa laki ng tulong mo sa akin, tiyak na. Ililibre kita ng masarap at mamahalin. Sandali lang, in-message ko na si Wenchen na umuwi para magluto para sa atin. Sige. Umiinom kami ni Zongbran dito sa bahay. Umuwi ka na. At ipagluto mo kami kahit konting ulam. Na-block ako ni Wenchen. Ha? Na-block ka ni Wenchen? Sa loob ng 4 na taon, inalagaan ka ni Wenchen. Nang buong buo. Ni minsan, hindi ko siya nakitang magalit. Paano kanya ma-block? Kasi naman si Zongbran. Naghiwalay na kami ni Wenchen. Ano? Naghiwalay kayo ni Wenchen? Bumalik si Baxi niyan. Hindi ko siya makalimutan. Nakipaghiwalay ka kay Wenchen dahil lang sa ex mo. At ngayon, nakipaghiwalay ka kay Wenchen? May pag-asa pa bang magkabalikan kayo ni Wenchen? Wala na. Siksik yan lang ang laman ng puso ko. Pre, sinabi mo yan ha. Napakabuting babae ni Wenchen. Kung hindi mo siya kayang pahalagahan, ako na lang ang manliligaw sa kanya. Seryoso ka ba? Naman, hindi mo naman mahal si Wenchen. At hiwalay na kayo. Okay lang ba sa'yo kung ligawan ko siya? Napakabuting babae ni Wenchen. Hindi na ako magpapatinag. Wala akong pakialam. Basta kumain ka lang. Naipakilala ako kay President Wen ng Dihaw Group. Ako na ang bahala. Agay. Zin, baliktad ang kurbata mo. Nagpapakita ng pamamahalan? Huwag kang mainggit, hindi mo kaya yan. Kung makuha ng pamilya Ki ang investment ng Dihaw Group, ang kailangan lang gawin ay paikutin si Kizin para malutas ang krisis pinansyal ng pamilya Bao. Ayos na. Nga pala, Zongbran, may narinig ako na gusto mong ligawan si Wenchen. Ang babaeng tulad ni Wenchen, bagay lang na nasa bahay. Bilang katulong, ang pamilya niyo sa Yizhao ay isa namang kilalang angkan. Hindi ba nakakababa ng level na ligawan siya? Huwag mo nang problemahin ang buhay ko, Miss Bao. Nandiyan na ang sasakyan. Wenchen, Ang bagong CEO ng Dihaw Group sa Imperial Capital ay si Wenchen, ang panganay na anak ng pamilya Wen.
Hindi ako nagkakamali. 4 na taon kaming magkasama ni Wenxian. Kung ano siya, alam na alam ko. Sa tingin ko, bumalik lang siya para guluhin ang buhay ni Zin. Wenxian, dahil umalis ka na. Hindi ka na dapat bumalik. Hiwalay na tayo. Ang mahal ko noon pa man ay Sixin yan. Tumabi ka. Anong sinabi mo? Paano ka makapagsalita ng ganyan kay Zin? Assistant Gao, ganyan ba ang pakikitungo mo sa mga bisita? President Wenlan, Anong itinawag mo sa kanya? napakabait ng ugali ni Wenxian. Pero ang tindig niya, baka magkamukha lang silang dalawa. Kung hindi siya si Wenxian, di natural lang na siya si Wenlan, ang panganay na anak ng pamilya Wen sa Imperial Capital. Zongbran, kahit gusto mong ligawan si Wenxian, hindi mo na kailangang magsinungaling para sa kanya. Ligawan ako. Assistant Gao, kailangan ng turnover ng mga dokumento ng kumpanya. Kaya ginawa kitang pansamantalang assistant. Pero unang araw mo pa lang, ibinunyag mo na agad ang kinaroroonan ko. Ang ginawa mo ay napaka-unprofessional. Hindi po, President Wen. Napadaan lang sila at nagkamali. Assistant Gao, wag nang maulit pa. Opo, President Wen. Sa asta niyang yan, na siya si Wenxian, parang hindi na ako makapaniwala. Sandali lang. Sigurado ka bang hindi ikaw si Wenxian? Ang pangalan ko ay Wenlan. Si Wenxian. Simula nang malagdaan ang diborsyo, hindi na siya kailanman babalik. Wenxian, Gao Zonggran, tumigil na kayo sa pagpapangga. Wenxian, alam kong gusto mo lang gamitin ang pangalan ng Wen family para agawin si Zin sa akin. Nananaginip ka ng gising. Baot sinyan, bitawan mo ako. Bakit yan, hindi ka pa ba tapos sa katehan mo? Zin, sinaktan mo ako dahil sa kanya. Hindi siya si Wenxian. Tigilan mo na yung pagiging praning mo. Pasensya na, Ginoong Wen. Nakasakit kami ngayon. Sa ibang araw. Maghahanda ako ng salo-salo para humingi ng tawad sa inyo. Zin, pasensya na. Kanina, akala ko kasi si Wenxian siya. Kaya, nawalan ako ng kontrol sa emosyon. Pangako, hindi na maulit. Kapag nalutas ko na ang krisis ng kumpanya, itong sampal na ito, ibibigay ko rin sa kanya. May pagkukulang din ako ngayong araw. Pero, kung talagang nakasakit tayo sa Emperor Group, ang pamilya kinamin, baka tuluyan ng mapahamak. Zin, naiintindihan kita. Ano? Sa tingin mo rin ba ay kamukha ko ang kaibigan mong iyon? Hindi po, Ginoong Wen. Hayaan mong ipakilala ko sa iyo ang mga tanawin at pagkain dito sa Yizhao. Hindi na kailangan. Kilalang kilala ko ang lugar na ito. Ikaw nga si Wenxian, hindi ba? Hindi ko inaasahan na sa oras ng kagibitan, si Gao Zonggran, ay walang pag-aalinlangang pinotektahan ako. Sa loob ng 4 na taon na ito, mali ba talaga ang pinili ko? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ikaw pwede bang bitawan mo muna ako? Pamilyar ako sa Yizhou dahil sa trabaho. Umaasa akong hindi mo hahayaang ang mga personal na bagay ay makaapekto sa profesionalismo mo sa trabaho. Huwag kang mag-alala, President Wen. Naayos ko na ang susunod nating mga lakad. Mamaya, kakain muna tayo, tapos makakapagpahinga ka sandali. Sa gabi, dadalo tayo sa auction. Ang sungit talaga ng babaeng si Ina to. Mas masigla at masayahin pa rin talaga si Wenxian. President Wen, kumain na lang tayo ng Japanese mamaya. Hotpot na lang. Japanese ang gusto ni Kaizin. Pero ni minsan, hindi niya alam na hotpot ang paborito ko. Hotpot? Siege. President Wen, nahulog ang hikaw mo. Tapos ka na bang tumingin? Esensya na, President Wen. Wenxian, Wenlan, may tao nga kayang magkamukha ng ganoon sa mundong ito? Kuya Zin, ang liit naman ng auction na to. Pupunta ba talaga ang President Wen ng Dihao Group? Sabi ni Zongbran, interesado raw ang Dihao Group sa isang lupain sa labas ng Yizhou. Kung makukuha ko yun, magkakaroon na ako ng puhunan para makipag-partner sa Dihao Group. At sa panahon yun, madali na lang din na makahanap ka ng ibang investors. Ang galing, Kuya Zin. Sa totoo lang. Nagkakaproblema rin kami ngayon sa pundo ng pamilya Bao. Kailangan talaga kitang tulungan. Huwag kang mag-alala, Sinyan. Ang problema mo, problema ko rin. Kung may kailangan ka, tutulungan kita. Zin.
Zongbran, mauuna na ako. Sage, President Wen, ang upuan ninyo ay nasa second row, A1. Mauuna na ako. Zongbran, siya. Sigurado ka bang hindi siya si Wendian? Magkaibang-magkaiba ang ugali nila. Baka kamukha lang. Kung gayon, hindi galit si President Wen. May pag-asa pa ba ang Dihaw Group? Sa mga pagkalang ito. Bumalik na tayo. Aba, hindi ba't ito ang sikat na campus heartthrob na si Ki? Balita ko lugi na ang pamilya Ki. Pero may lakas pa kayong pumunta sa auction. tinanggihan mo ako noon sa harap ng buong klase. Hinding-hindi ko ito makakalimutan habang buhay. Maliban na lang kung handa si President Ki na lumuhod at dilaan ang sapatos ko. Baka sakaling maisipan ko pang tulungan kayo. Fan Shuoyang, tumigil ka nga sa kahibangan mo. Tara na. Tezin, darating ang araw na. Paluluhurin kita sa hap ko. Wenqian, huwag ka nang makunwari pa. Kaya mong lokohin si Zin, pero hindi ako. Wala ka namang. May pagmamalaki. Akala mo ba dahil nagbihis ka lang? Kaya mo nang magpanggap na presidente. Huwag kang managinip. Ayoko na makarinig ng tahol ng aso. Palayasin ninyo siya. Siya ang dapat ninyong hulihin, hindi ako. Tigilan ninyo iyan. Siya ang dapat mong hulihin, hindi ako. Tigil. Ayos ka lang ba? Pasensya na, President Wen. Baka napagkamalan lang po kayo. Bantayan mo yung alaga mo. Ikaw, Naiintindihan ko. Kuya Zin, Tara na. mga binibini at ginoo, magsisimula na ang Yishaw auction ngayon. Una nating isusubasta ang Lo 00 Sham sa labas ng Yishaw. Opening bid, 2 milyon. 3 milyon. 4 na milyon. 6 na milyon. Kapag nakuha ko itong lupa, makakapasok na kami sa Dihaw Group. Malulutas din ang krisis ng pamilya Ki. Ligtas na kami. 10 milyon. Ano? 10 milyon. Siya si Fan Zhuoyang, ang anak ng pinakamayamang tao sa Yisaw. Kapag siya ang kumilos, sino ba ang makakatalo? 12 milyon. President Ki, sa estado ng pamilya Ki mo ngayon, sigurado ka bang gusto mo kung kalabanin? Hindi yan matalino. 20 milyon. Kuya Zin, sinasadya niyang itaas ang presyo. Naguhukay yan ng bitag para sa'yo. Tama na. Hindi naman lahat ng sinasabi ni Gao Zongbran ay totoo. 22 milyon. President Ki, ang tigas talaga ng ulo mo. 30 milyon. President Ki, alam mo, kung handa ka lang, lumuhod sa harap ng lahat at magmakaawa sa akin. Ibibigay ko sa'yo ang lupa. Ano sa tingin mo? Managinip ka. Kuya Zin, baka naman pwedeng tiisin mo na lang. Isa itong magandang deal, 2 ang pakinabang. Baoksin yan. Alam mo ba ang sinasabi mo? Pasensya na, Kuya Zin. Mali ang nasabi ko. Halatang user lang yan. Sayang si Zin. Nakipaghiwalay pa naman para lang sa kanya. Iwan ko ba kung anong nakita niya? Pag-ibig nga naman, sino ba ang makakapagpaliwanag? 32 milyon. President Ki, nakakasawa yung pagtaas mo ng tig 200 tandang bawas 200. Lumuhod ka na lang para sa lupa. Panalo ka pa rin sa huli. 50 milyon. Hindi na talaga kaya ng pamilya Ki na itaas pa sa 50 milyon to. Pero kapag hindi natin nakuha ang lupa, paano tayo makikipagnegosasyon sa Dihaw Group? 50 milyon. Iba talaga ang pamilya Fan. Mukhang sa kanila na ang lupa. Wala nang iba kundi ang mga fan. Pero hindi ba? Nandito rin daw si President Wen ng Dihaw Group? Bakit hindi siya nagbibid? Ibig bang sabihin, peking pangalan lang itong Wen family ng Imperial Capital. At hindi man lang kayang tapatan ang fan family ng Yijiao? Nakakatawa talaga. 800 million. 800 metro ang bid. Una, sold. Congratulations sa Dihaw Group. Wenlan.
Ikaw si Wenshan. Huwag ka nang magpanggap. Ikaw si Wenshan, hindi ba? President Kai, nagkakamali ka yata ng tao. Kung nagkakamali ba ako, alam na alam mo yan sa sarili mo. Ang lakas ng loob mong magpanggap na anak ng Wen family ng Imperial Capital. Alam mo ba kung gaano kalalim na problema ang pinasok mo? Aba, magaling ka. Naglakas loob kang magpanggap na prinsesa ng Wen family. Gusto mo na talagang mamatay. Personal akong inutusan ni Itay na sunduin siya sa airport. Imposibleng may mali sa pagkatao niya. Zin, baot sinyan. Nagkakamali kayong lahat. Hindi siya si Wenshan. Gao Zonggran. Hindi porket mahal mo si Wenshan, pwede ka nang magsinungaling para sa kanya. Nagtataka talaga ako. Ano ba talagang nakita mo sa kanya? Kung hindi lang sana ako umalis noon dahil sa emergency. Hindi sana siya naging MRSK ng 4 na taon. So ikaw pala yung babaeng trader na. Nang iwan tayo yung master key. Hoy, sino ang tinatawag mong trader? Ikaw, sinasabi ko sa'yo. Ano ngayon? Noong magkasakit siyang master key, kumalat sa buong Lishaw ang balita. Sabi nila, itong si Wenshan daw ang hindi nang iwan. At inalagaan siya ng 4 na taon. Kaya ngayon, babalik ka na para agawin siya ulit. Siya nga ba ang babaeng nang iwan noon? Bulag na yata talaga itong si Kizin. Mabait na asawa tinapon. Tapos makikipagbalikan sa trader na to. Tumigil kayo. May dahilan ang nangyari noon. Kaya nga nakapasok ang babaeng ito ng walang kalaban-laban. At isa pa, nagpanggap siyang Wen ng Imperial Capital ngayong araw. Kung hindi nyo maipaliwanag ng maayos ang lahat, mukhang hindi kayo makakalabas ng pintuang ito. Wenshan, hindi ko inakalang ganito ka naapektuhan ng diborsyo. Ang ginagawa mo, lalo mo lang pinapahiya ang sarili mo. President Ki, nagkakamali ka talaga. Hindi ako si Wenshan. Ako si Wenlan. Wenshan, ang tigas pa rin ng ulo mo. Ang ginagawa mo, ikinahihiya lang kita. Wenshan, nagpapanggap ka pa rin ba? Tama na yan. Mga tauhan. Mga kaibigan, ako si Wenlan. Ako ang nag-iisang anak ng Wen family, galing sa Imperial Capital, pumunta sa Isaw. Para palagin ang mga malalaking proyekto at maglaan ng puhunan. Na 1 bilyon. Napakalaking halaga naman yan. Pasok. Paano ito possible? Hindi pwede. Talaga bang hindi ikaw si Wenshan? Ginoong Ki. Nagkakamali po talaga kayo. Ito ang lakas ng Wen family ng Imperial Capital. Magkamukha silang dalawa, kaya nalilito ako. Pero, mas gusto ko pa rin si Wenshan. Napakabait at napakaamo. Ang galing, tunay ngang Wen family ng Imperial Capital. Kaya pala walang pag-alinlangang gumastos na 80 milyon para sa lupa. Hindi man lang kumura. Kaya naman pala, talagang prinsesa siya ng Wen family. Kung makakasabit lang sa Wen family, wala nang problemahin sa buhay. Ang Wen family namin ay pumunta sa Izu para mamuhunan sa lahat ng proyekto. Ang pondo na ito ay gagamitin sa lahat ng proyekto. Kung interesado kayo, maaari tayong mag-usap. Ginoong Wen, tingnan ninyo ang proyekto ko. Sigurado magiging hit ito. Ginoong Wen, tingnan ninyo ang proyekto ko. Ginoong Wen, huwag magsiksikan. Pumila tayo ng maayos. Ginoong Wen, ito pong proyekto ko. Paano ito nangyari? Magkamukhang magkamukha ang dalawang babaeng ito. At yung singsing sa daliri niya, paano? Siya na si Wenlan. Ibig sabihin, siya nga talaga ang prinsesa ng Wen family ng Imperial Capital. Kung makuha namin ang suporta ng Wen family, makakapasok din ang Fan family sa Imperial Capital. Pasensya, tutulong ako sa proyekto ninyo. Kahit si Fan, ang pinakamayaman sa Yazoo, ay lumalapit na ngayon sa Wen family. Kung makakasakay kami sa Wen family, maliligtas ang kumpanya ko sa ibang bansa. Kuya Zin, sumama rin tayo. Kamukhang kamukha niya si Wenshan. Kailangan ko bang magpakumbaba kay Wenshan? Wala nang pero. Kapag pinalampas natin ito, wala nang babalikan. Bilisan mo. Pasensya na, President Wen. Kamukhang kamukha mo kasi yung isa kong kaibigan. Kaya nagkagulo kanina. Di ko sinasadya. Sana huwag mong masamain. Talagang walang patawad ang babaeng to. Hindi nga siya si Wenshan. Imposibleng gawin yon ng katulad niya, na magpakababa para kay Kizin ng 4 na taon. Hindi pwede. Kailangan kong makaisip ng paraan. Kailangan makakuha ko ng investment. President Wen, kami ang nagkamali. Maaari ko bang gamitin ang pangalan ng T-Group para imbitahin ka sa hapunan bilang paghingi ng tawad? Hindi na kailangan. Delikado sa pamilya Ki. Hindi na talaga siya si Wenshan. Kung si Wenshan yun, hindi niya ako gaganyanin. Na sobrang lamig at tatanggihan ang imbitasyon ko. Pasensya na, President Wen. Masyado akong naging mapuso. Oh, ma. Sobrang busy sa trabaho kaya di muna ako makakauwi. Kapag di ka umuwi ngayong gabi,
Huwag ka nang babalik pa. Tatawagan ko na si Wenchan. Kaalis lang ng tawag ng nanay ko. Biglang nag-ring ang phone ng dalaga, bakit ganoon ang timing? Pasensya na sa lahat. Saglit lang, may tatawagan lang ako. Tian, ang tagal na mula nang huli kang bumisita. Sa amin ng tatay mo. Sakto pang birthday ni Zetsu ngayon. Kailangang umuwi ka ngayong gabi para tayong buong pamilya ay magdiwang na magkakasama. Ma, hiwalay na kami ni Zin. Kung hiwalay na, hayaan na. Si Zin naman ang may pagkukulang sa'yo. Pero sa puso ko, ikaw lang ang tanging manugang na tinatanggap ko. Ma, wag naman po kayong ganyan. Sa puso ko, kayo pa rin ang nanay ko. Final na yan, kita-kits tayo mamayang gabi. Sige po. 4 na taon kaming kasal, araw-araw akong maingat. Inalagaan ko lahat ng kailangan ni Kizin. Ayaw na ayaw kong magalit siya. Pero ang mga magulang niya, tinuring akong parang tunay nilang anak. President Wen. Ano iyon? Naalala ko lang, wala pa pala akong numero mo. Pwede bang sabihin mo sa akin tapos tatawagan kita? 157. Totoo ngang hindi si Wenchan. Number ito mula sa Imperial City. Pero sobrang magkamukha silang dalawa. Kahit kambal pa sila, imposibleng magkapareho ng ganyan. Kung hindi lang nananahan si Wenchan sa puso ko, baka mahulog talaga ako sa taong nasa harap ko ngayon. Assistant Gao, pwede mo na ba akong bitawan? AMM, President Wen, pwede bang sabay tayong maghapunan mamaya? Huwag na. May lakad pa ako mamayang gabi. Psych po. Alas 7 na. Malapit na siguro silang dumating. Ma. Manang. Maupo na kayo. Sich, opo na, opo na. Tian, sa sarili mong tahanan, nagdala ka pa ng regalo. Aba, birthday naman kasi ni Zexu. Salamat, Manang. Gustong gusto ko to. Titingnan ko lang sa kusina kung luto na ang pagkain. Maupo ka muna diyan. CJ, Chan. Tungkol sa hiwalayan ninyo ni Zin, kaming mga ki ang may pagkukulang sa iyo. Napakasutil kasi ng batang yon na si Zin. Hindi namin siya napalaki na maayos. wag ninyong sabihin yan. Walang dapat sisihin sa pangyayaring ito. Chan, may pag-asa pa ba kayong magkabalikan ni Zin? Pero Dad, sa mga taong ito, hindi ko makakalimutan ang kabutihan ninyo sa akin. Titingnan ko lang po sa kusina kung may maitutulong ako. Hay! Kawalan talaga ni Zin yon. Ate, ako nang magdadala niyan. CJ, Ma, pa, nakauwi na po ako. Sige, maupo ka na. Ang daming handa ngayon may panghimagas pa. Wenchan, anong ginagawa mo dito? Inimbita ko siya. Bakit? May problema ba? Ma, salo-salo ito ng pamilya, karawan ni Bunso. Bakit mo kayo inimbitahan ng isang kadalabas? Nakakawalang gana tuloy. Matagal na namin itinuloy na tunay na anak si Tian. Ikaw itong. Nakipag-iwalay ka kay Tian nang hindi man lang sinasabi sa amin. Hindi pa nga tayo tapos sa usaping yan. Zin, ano ba talagang pumapasok sa isip mo? Napakabuti ni Chan. Bigla mo na lang iwanan. Sobrang mali yan. Hala, Signa. Mapa, pati na rin kuya, kaarawan ko ngayon. Huwag na tayong mag-away-away pa. Bigyan nyo naman ng respeto ang may kaawan. Sige na. Sige na nga, maupo na tayong lahat. Ete, maupo ka. Guantes marka ng Sing-Sing. Sino ka ba talaga, si Wenchan o si Wenlan? Bakit ka naka-gloves habang kumakain? Ako na magtatanggal niyan. Anong gagawin mo? Bakit ka ba naka-gloves habang kumakain? Gusto kong malaman kung sino ka talaga. Ikaw, Ito.
Wala. Paano naging wala? Ginoong Ki, hiwalay na tayo. Ang ginagawa mo ngayon, hindi na angkop. Impossible. Paano nangyaring wala? Ano ba talaga ang gusto mong makita? Lumayas ka. Ang ekspresyong yan. Para kang si Wenlan. Tanong ko sa'yo. Nasaan na ang marka ng singsing sa daliri mo? Marka. Anong marka? Hiwalay na tayo. May halaga pa ba yan? Mahalaga. Siyempre mahalaga. Kanina sa auction. Malino kong nakita. Auction. Ginoong Ki, 4 na taon kitang naging asawa. 4 na taong may bahay. Saan ako kukuha ng pera? Para pumunta sa auction? Sino ka ba talaga? Sino sa tingin mo ako? Talaga bang hindi ikaw si Wenlan? Kay Zin, hindi ka pa ba tapos? Dad, huwag kayong magpaloko sa kanya. Ginagamit lang niya kayo. Para pilitin akong makipagbalikan sa kanya. Sinasabi ko na ngayon, wala nang pag-asa sa atin. Nandito ako para sa birthday ni Zexu. Kuya, mali ang akala mo. Sinabi na ng ate na wala nang balikan sa inyo. Kay Zexu, batang to, huwag kang makisali. Kuya, malapit na akong graduate. Huwag mo akong ituring na bata. Alam kong, hiwalay na kayo ni ate. At ikaw pa ang nakipaghiwalay. Kay Zexu, ako ang kuya mo. Ba't kumakampi ka sa iba? Ako. Tama na. Sila ba yung taon na nalipas? Si Baosin yan na lumayo sa'yo. Nakipaghiwalay ka na lang basta kay Wenchan. Kinonsulta mo ba sina dad at mo? Dad, napilitan lang noon siksin yan. Bumalik siya para sa akin. At nabigyan ko naman si Wenchan ng kompensasyon sa diborsyo. Malinis ang konsensya ko. Yan, 4 na taon kitang inalagaan. Masusukat ba yan ng pera? Zin, 4 na taon na. Wala ba talaga kahit konting pagmamahal sa akin? Ma, kahit gaano pa kabuti si Wenchan, pamalit lang siya. Kay Xin yan. Ang mahal ko lang talaga ay siksin yan. Walang hiya kang anak. Hindi mo deserve ang kabutihan ni Chanchan. Kung gusto mo talagang makasama ang babaeng yun, huwag ka nang magpakita sa pamilya Ki. Pa, sinaktan mo ako dahil lang kay Wenchan. Napakabuting babae ni Chanchan, pero hindi mo pinapahalagahan. Kung ganoon, ituturing kong wala nang anak na tulad mo ang pamilya Ki. Malapit nang makatapos si Zetsu. Ipakakasal ko si Zetsu kay Chanchan para manatili siyang manugang ng pamilya Ki. Pa, ano iyang sinasabi mo? Pa, parang kapatid ko na ang turing ko kay Zexu. Ang galing mo talaga. Ginamit mo ang mga magulang ko para pilitin akong makipagbalikan sa'yo. Sinasabi ko sa'yo, walang mangyayari. Kuya, Kuya Zin, halika, uminom ka ng tubig. Ang dami mo namang nilagay na pulot, masyadong matamis. Pasensya na, Kuya Zin. Nakita kong malungkot ka. Naisip kong baka makatulong ang matamis para mawala ang stress mo. Zin, parang ang bigat ng problema mo lately. Itong libog at silver ear fungus soap na to. Pinag-aralan ko talaga sa nutritionist. Sabi nakakatanggal daw ng stress. Tikman mo na. Okay naman. Wala yon, hindi ako nagagalit sa'yo. Zin, yung sinabi mo dati. Yung investment sa company ko. Pwede bang simulan na natin agad? Sinyan, alam mo naman. Ang mga kumpanya sa kabisera, kamakailan lang ay kasama ng aming grupo. Sobrang gipit ngayon sa pondo. Huwag muna nating madaliin yung investment, ha? Huwag kang mag-alala, tutulungan naman kita. Maghintay ka lang. Malapit nang malugi ang kumpanya ko. Hindi na ako makapaghihintay. Umuwi ako rito para mangutang sa'yo. Zin, paano kung puntahan natin ulit ang Dihaw Group? Makiusap tayo kay Wenlan. Makiusap sa kanya. Noong napagkamalan ko siyang si Wenchan. Hiya, alam mo lahat. Hiya ba? Anong hiya? Pag wala ka ng pera, pati dignidad mo ibebenta mo. Zin, halika. Tingnan mo itong almusal na inihanda ko para sa'yo. Ikaw mismo ang nagluto ng lahat ng to. Pero first time ko kasi, hindi ko alam. Kung swak ba sa panlasa mo?
Sapat na yang effort mo. Anong problema, Zin? Hindi ba masarap? Ah. Wala. Hindi talaga ako kumakain ng mais. Mas gusto ni Zin ang sandwich na may salad dressing. Ayaw niya ng tomato flavor. Sorry, Zin. Alam ko. Marami pa akong pagkukulang, pero huwag kang mag-alala. Magpupursige ako na alagaan ka ng mabuti. Okay lang yun. Napaka-thoughtful mo na nga. Okay lang, napakamaasikaso mo na. Ano? Pati ang 10 taon na nating kliyente, makikipaghiwalay na rin. Ititigil na rin ang pakikipagtulungan. Anong nangyari, Zin? May problema ba? Zongbran, ikaw lang ang makakaligtas sa akin ngayon. Kailangan kong makita si Wenlan. Zongbran, ang group namin. Ubus na ang puhunan, kailangan kong makita si Wenlan. Alam mo naman, Zin, pagkatapos ng auction, daan-daang kumpanya sa Yizhou ang nakakagulo para makipagkita kay President Wen. Pati ang appointment. 6 na buwan pa bago magkabakante. Zongbran, ikaw ang personal assistant ni President Wen. Siguradong may paraan ka, hindi ba? Nakikiusap ako sa iyo bilang kaibigan, tulungan mo ako ngayon. Kay Zin. Sage. Mamayang alas 3 ng hapon, sa opisina ng CE ng Dihao Group. Ang boses na yon. Wenshen, Kakaiba. Itong si Wenlan. Wala namang dahilan para bigyan ng special treatment si Zin. Maliban kung, President Wen. Tumahimik kayo, huwag magsiksikan, pumila ng maayos. Zin, Zongbran, nandyan ba si President Wen? Pwede na bang pumasok? nandiyan na, pero maghintay muna tayo sandali. May mahalagang bisita siyang inaasikaso. Ang laki ng air, porket may pera lang. Sige na nga, maghintay na lang tayo. Bakit parang umaasa ako? Na si Wenlan ay si Wenshen. Zongbran, kapag nakaharap natin si President Wen, pwede mo ba akong tulungang magsalita at manghingi ng investment? Zin, hindi mo alam. Itong si President Wen, napakabilis kumilos at walang awa. Walang makakapagpabago sa desisyon niya. Wala rin akong magagawa. Ganun ba? President Wen, bigyan niyo pa po ako ng isang pagkakataon. Isang pagkakataon pa po, President Wen. Tingnan mo, isa na namang nabigong dial. Sa investment, patunayan ang kakayahan mo. Matandang fan, matandang fan, matandang fan. Si matandang fan, pinakamayaman sa Yizhou. Siya mismo ang personal na lumabas. Mukhang ang investment na ito ng Dihao Group. Hindi madaling makuha. Sage, ikaw na. Samantalahin mo ang pagkakataon. Gagawin ko ang lahat para samantalahin ito. Kuya Zin, tara na. CJ, Bakit ba kahit saan magpunta si Zin, lagi niyang kasama ang babaeng iyon? President Wen. Wenshen, Anong sadya ni President Ki sa pagbisitang ito? tawagin niyo na lang po akong si Aoki. Ang key-grupo namin. May cash flow kami, kaya pumunta ako. Umaasa ng 200 metro na suporta mula sa Dihao. Huwag po kayong mag-alala. Hindi ko po sasayangin ang inyong investment sa amin. Ang perang ito, wala talaga itong halaga sa akin. May pag-asa to. Walang problema sa pera. Pero, anong halaga ang maibibigay mo sa akin? Ang pag-unlad ng key-group sa Yizhou nitong mga nakaraang taon. Kitang-kita naman. Kung papayag kang mamuhunan sa key-group, sisiguraduhin ko sa iyo na ang taunang dividendo mo. Mas malaki pa sa bahagi ng merkado. Kaya ko ngang maglagak ng 100 milyon sa key group ninyo. Sa tingin mo ba papatusin ko pa ang ganyang kaliit na halaga? President Wen, ano pong ibig ninyong sabihin? Hindi ako interesado sa key group ninyo. Pero sa'yo, President Ki, interesado ako. Ako? Matalinong tao si President Ki. Alam mo na ang ibig kong sabihin, di ba?
Maliwanag ang balak ng babaeng to. Tinitira niya si Kizin. At sa mga mayamang angkan sa Yizhao. Panguna na rin ang itsura ni Kizin. Kaya pala ganoon na lang kadali siyang pumayag na makipagkita kay Kizin. President Wen, huwag naman po kayong magbiro. Kung tingin mo nagbibiro ako, lumabas ka at kumaliwa. Ano? Pati ang mga dekada na naming kliyente sa Lezo. Ititigil na rin ang pakikipagtulungan sa amin. Ano ba talaga ang pakay ng babaeng ito? Para sa negosyo ng pamilya Ki. Basta hindi siya lalampas. May mapag-uusapan pa naman. President Wen, naintindihan ko ang ibig ninyong sabihin. Basta papayag kang mamuhunan sa Ki Group. Gagawin ko ang lahat para matugunan ang mga hiling mo. Diretso ka talaga kausap, President Ki. Kuya Zin, Nakalimutan ko na nandito ka pa pala. Ikaw, lumabas ka. anong balak mong gawin kay Kuya Zin? Nakikipag-usap lang ako kay President Ki. Ano pa ba ang pwede kong gawin? Bakit di pwedeng marinig? Palayasin mo ako. Sa tingin ko, may masama kang binabalak sa kanya. Kuya Zin, huwag kang pumayag sa kanya. Nakikipagtawaran ka ba sa akin? Sinyan, lumabas ka muna. May pag-uusapan kami ni President Wen. Kuya Zin, Gusto mo pa ba ng investment? ako. Lalabas na, lalabas na. President Wen, wala nang ibang tao rito. Pwede na tayong. President Ki, anong ginagawa mo? Nakikipag-usap lang ako sa'yo. Sinadya mong paalisin si Xinyan. Para lang makipag-usap sa akin. Eh ano pa ba sa palagay mo? Akala ko kasi may balak kang. Samantalahin ako. Masyado namang mayabang si President Ki. Ang yaman-yaman ko. Kahit sinong lalaki, kaya kong makuha. Hindi ka pa bagay sa akin. President Wen, bakit mo ba talaga ako pinapirmi rito? Bagay na bagay sa'yo ang damit na ito. Pinapasuot mo sa akin ang ganitong klaseng damit. Kaming mga Ki. Isa kami sa 10 pinakamayamang pamilya sa Yizhou. Ano ba talaga ang gusto mo at pinapahiya mo ako ng ganito? So tinatanggihan mo, President Ki. CJ, kung ayaw mo, kalimutan na natin ang investment na to. Kung ayaw mong makipagtulungan, President Ki, huwag na kitang pipigilan. Ako. Akala ko panganay ng pamilyang Wen. Disente at kagalang-galang. Pero bastos pala. Pilit mo akong magsuot ng damit na ito. Pero napakahalaga ng investment na ito para sa kumpanya. Kung mawala man ito dahil sa pagtanggi ko. Paano ako magpapaliwanag sa board of directors? Sige, isusot ko. Kay Zien, 4 na taon kitang pinagsilbihan na parang alila. Ngayon, pinapasuot lang kita ng damit ng katulong ng isang beses. Hindi naman ito sobra. Ituring mo na lang nakabayaran sa mga taon. Nainalay ko ang puso ko para sa'yo. Tingnan mo nga, bagay na bagay. Hindi kailanman naglakas loob si Wen Xian na gawin ito sa akin. Mukhang totoo nga ang sinabi ni Zongbran tungkol kay Wenlan. Malamig at walang awa. Nabalitaan kong kamukhang kamukha ko raw ang dati mong asawa. Totoo nga. Kung ihahambing mo ako sa kanya, sino ang mas nakahigit? Piling-pili si Wen, ordinaryo lang ako. Wala silang pagkakapareho. Bakit ako'y inaakala ni Ki na dating asawa? Noong una, nagkamali na ako. Kahit magkamukha kayo, magkaiba naman kayo ng pagkatao at ugali. Kung patuloy pa rin dinidibdib ni Presidente Wen ang nauna kong pagkakasala, hihingi ako ng paumanhin sa kanya. Hindi ko inakala. Ang palaging nagmamataas na si Kaizin ay may araw ding magpapakumbaba at hihingi ng tawad sa akin. Dahil taimtim naman ang paumanhin mo, linisin mo na lang ang mga bubog at natapong alak sa sahig. Isa pa naman akong anak ng pamilyang Ki. Inuutusan niya akong gawin ang trabaho ng isang katulong.
Sinasadya ba niya akong ipahiya? Ano, ayaw mo? Wala, ang kaso lang. Wala kasing panlinis dito. Kung si Wensian yun, hindi niya ako ipapahiya ng ganito. Ano bang nangyayari dito? Pasensya na po sa lahat, pero puno na po ang schedule ni President Wen ngayon. Pwede po ba kayong bumalik na lang bukas? Pasensya na po sa abala. Ano kayang ginagawa ni President Wen at pinatira niya si Zin sa loob? Huwag mong sabihin nakakagusto na talaga siya kay Zin? Bakit ba ang sakit ng pakiramdam ko? Gao Zonggran, matauhan ka nga. Si Wenlan ay boss mo lang. Si Wenchan ang mahal mo. Ang arte-arte naman talaga ng batang si Ki. Nakakahiya kay President Wen. Pakita mo nga sa akin. Mag-ingat ka sa susunod. Tapos na po ako, President Wen. May nangyari na kaya talaga sa kanila? Hindi ba ikaw ang personal assistant niya? Pasok ka nga at alamin mo. Teka. Siya ang boss ko. Assistant niya ako. May kapatan ba akong pakialaman siya? Ikaw at si Kizin. Hindi ba matalik kayong magkaibigan? Hindi na ang kaibigan mo. Wala kang gawin. Ikaw naman ang girlfriend niya. Kaya dapat ikaw ang pumasok. Akala mo hindi ko alam ang iniisip mo. Kunwari concern ka kay Zin. Pero ang totoo, nag-aalala ka lang kung makukuha ba niya ang investment. Ikaw. At isa pa, sabi ni President Wen, pinaiwan lang si Zin para sa business meeting. Ako ka lang nakapagpumasok ka. May ni si President Wen. At hindi makuha ang investment at malugi ang kumpanya ng pamilya mo. Sa huli, ginagamit mo lang si Zin. Anong pinagsasasabi mo diyan? Kung totoo ang sinasabi ko, di pumasok ka. Papasok ako ngayon din. Kung may nangyari man talaga, huli na para pumasok ngayon. Itong si Wenlan, pabago-bago ang ugali. Malamig at walang awa kung magsalita at kumilos. Hindi maaaring si Wenchen ang babaeng ito. President Wen. Ano ba talaga ang gusto mong gawin ko? Lumuhod ka. Wenchen, Zin, bumalik ka na. nadumihan ang sapatos ko. Hubarin mo, ako ang magpupunas. Ikaw, lumubog ka habang nagpupunas. CJ, Anong sinabi mo? lumuhod. Hindi lang pagluhod. Kahit simpleng papuwi na ako ni Wenchen para kumain. Kailangan may pagdala pa. Paano nangyari sa mundong ito na may? Dalawang taong magkamukhang magkamukha. Pero magkaibang-magkaiba ang ugali. Kung ang babaeng nasa harap ko ngayon ay si Wenchen talaga. Ako, si Kezin, hindi makakaranas ng ganitong kahiyan. Presidente Wen, kung may gusto kang ipagawa, sabihin mo na ng minsanan. Nadumihan ang sapatos ko. Pakipunasan mo naman. CJ. Tiis lang. Kaunting tiis pa at makukuha na ang puhunan. Napakaganda ng serbisyo ni Presidente Ki. Hindi ko akalain na ang malamig at mapagmataas na si Kaizin. Ngayon kaya na palang lumuhod at magpunas ng sapatos.
Minamaliit mo lang ako noon dahil wala akong kapangyarihan. Kumpara sa ex-wife ni President Key, mas masama ba ang ugali ko? President Wen, ano nang ibig mong sabihin? Noong nagkasakit si President Key at iniwan ka ng una mong pag-ibig, 4 na taong inalagaan ka ng ex-wife mo. Alam ng buong Yizhou. Wala siyang halaga. 4 na taon kayong nagsama. Dahil pamalit lang siya kay Bao Xingyan. Kung bumalik lang sana agad si Xingyan. Matagal ko na sanang hiniwalayan yon. Pamalit lang pala talaga. Kung may iba ka na palang mahal, bakit pinakasalan mo pa si Wenchan? Sino ba nang tatanggi sa isang taong? Sunod-sunuran at masunurin. Aminado ako sa 4 na taon na yon. Naging napakabuti sa akin ni Wenchan. At ako ang nagkulang sa kanya pero binigyan ko naman siya ng kompensasyon. Sunod-sunuran. Ako. Si Wen ay prinsesa, bata pat husay. Kabilang sa mga piling-pili sa kanyang henerasyon, tunay na nakaangat sa lahat. Prinsesa ng lipunan. Kabilang sa mga piling-pili. Kung ikukumpara mo ako sa kanya, napakalayo ba talaga ng agwat? Siyempre, si Wenchan ay isang. Parang langgam, di hamak si Wen. Ay nakatayo sa tuktok ng pyramid, paano siya makakatulad sa'yo? Ako si Wenchan. President Wen, huwag naman niyo akong biruin. Tingin mo nagbibiro ako sa'yo? Hindi ba ganoon? Magkamukha man kayo. Pero magkaiba ang inyong estado at katayuan. 4 na taon kaming nagsama ni Wenchan. Kung ano ng klase siya. Ako ang pinaka nakakaalam. Pagkatao. Inalagaan pala kita ng 4 na taon. Para lang pala sa wala, niloko ko lang ang sarili ko. Zin, may sakit ka. Huwag ka nang magtrabaho. Inom ka na ng gamot. Lumayas ka. Sa tingin mo ginusto kong magtrabaho ng may sakit. Kapag di natapos ang order na to, patay tayong lahat, pati ang kumpanya. Wala ka talagang silbi. Maglabat magluto ka na lang dyan. Lumabas ka. Huwag mo akong istorbohin. CJ. Uncle Wu, yung Smart Appliances deal, ibigay mo na sa Key Group. Ano? Ibig mong sabihin na ipasa lahat ang mga bidding natin kamakailan? Umalis ka na. Ano? Ako? Pwede na akong umalis? Ang totoo, gusto ko lang namang papunasan ka ng sapatos ko. Yung pondo ng investment. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa investment. Hindi ako yung taong paiba-iba ng salita. Kizin, siguro ngayon ko lang talaga nakilala kung sino ka. Kuya Zin, okay ka lang ba? Okay lang ako. Kuya Zin, bakit ang tagal mo sa loob? Anong pinag-usapan niyo? Wala naman siyang ginawa sa'yo, di ba? Wala. Bakit ka nagpalit ng damit? Mukhang. Na-misinterpret yata ni Xingyan kami ni President Wen. Kailangan kong kausapin siya para linawin. Sobra na siya. Baoksin yan sa pagitan namin ni President Key. Wala talagang namamagitan. At kahit mayroon man, anong pakialam mo? Anong walang pakialam? Ako ang tunay niyang nobya. Pero hindi pa kayo kasal. Kami ni President Key. May pahintulot sa isa't isa. Kahit pulis pa ang dumating, wala silang magagawa. Si Wenlan, paang sinasadya niyang pag-awayin. Sina Zin at Bao Xingyan. Ano ba talaga ang pakinitong si Wenlan? Bakit sinasadya niyang pagdudahan ako ni Xingyan? Kuya Zin, magsalita ka naman. Xingyan, Wala naman sa amin, President. Nag-usap lang kami tungkol sa negosyo at investment. Huwag ka nang magdrama at mag-isip ng kung ano-ano. Ako ang nagdadrama.
Ako ang nag-isip ng kung ano-ano. Kayo, babae at lalaki, kayong dalawa magkama sa kwarto. Ang tagal niyo sa loob. Sinong nag-usap lang sa opisina? Tapos bigla na lang magpapalit ng damit. Yung sa akin. May dahilan kung bakit ako napalit ng damit. Huwag ka nang mag-isip ng masama. Kaizin, Matagal mo na ba siyang gusto? Kaya pinalayas mo ako, di ba? Hindi. paano ko ba ipapaliwanag sa'yo para maniwala ka? Talaga naman. Kuya Zin, ako kasi. Bautsing yan, makinig ka sa akin. Ako si Kaizin, may prinsipyo at may pagpapahalaga sa sarili. May mga bagay akong hindi ko kayang gawin. Bakit sa pagkakakilala ko, Kaizin? Napagbibintangan lang siya ng husto kaya ganyan na lang ang galit niya. Ibig sabihin, talagang wala silang ginawa sa loob. Kakaiba, bakit ba ako natutuwa sa nangyayari? Kuya Zin, Natatakot lang kasi akong mawala ka kaya ako. Bautsing yan, 4 na taon na ang nakalipas na umalis ka nang walang paalam. Hindi kita sinisi. Sinabi mo lang na bumalik ka sa bansa. Hiniwalayan ko agad si Wenshan. Sa 4 na taon naming kasal. Hindi ko kailanman ginalaw si Wenshan alang-alang sa'yo. Tapos ikaw. Paano mo sinuplian ang lahat ng ginawa ko? Kuya Zin, Pasensya na mahal kasi kita kaya. Pasensya na. Mahal na mahal kita kaya ganito. Hindi ko na ulitin. Mula ngayon, maniniwala na ako sa lahat ng sasabihin mo. Pwede ba? baoksin yan. Sobrang nadismaya na ako sa'yo. Kuya Zin. Ang lakas ng loob mong agawin ang lalaki ko sa harap ko mismo. Ipapakita ko sa'yo kung sino ako. Baoksin yan, kumalma ka. Baot Zin yan, anong gagawin mo? Huwag kang lumapit. Kapag may lumapit, papatayin ko siya. Ikaw talaga, Wenlan. Inagaw mo na ang lalaki ko kanina. Ngayon may bago ka na namang taga-protekta. Baot Zin yan, huwag kang padalos-dalos. Mag-usap tayo ng maayos. Makinig kang mabuti. Bayaran mo lahat ng utang ko. Kung hindi, papatayin kita. Paano kung tumanggi ako? Sa araw na to, magbibigay ka sa gusto mo man o hindi. Sinira mo ang relasyon namin ni Zin. Kapag tumanggi ka pa, itanong mo sa hawak kong patalin kung papayag siya. Ang kumpanya ng mga bao, maaaring malugi anumang oras. Kaya naman pala nagmamadali siya ng ganoon. Bumalik siya kay Kaizin. Dahil gusto lang niyang makakuha ng pera para maisalba ang grupo nila. Napakalaki ng utang ni Baoksin yan ngayon. Kailangan niyang maubos ang hindi bababa sa kalahati ng yaman ng pamilya Ki. Huwag kang padalos-dalos. Mag-usap tayo ng maayos. Baoksin yan, pera ang pinakahuli kong problema. Nasa bulsa ko ang cellphone ko. Pakikuha mo at ita-transfer kita. Oto ba? Buhay ko ang hawak mo. Siyempre, hindi kita lolokohin. Ayos ka lang ba? Wenlan, niloloko mo ako ha. Ang tawag dito, naiingit ka kalaban sa sarili ng laro. Bubugin ninyo siya ng todo. Dalhin ninyo siya sa pinakamagandang ospital sa Yezaw. Sandali lang. Baoksin yan. Malapit na yata malugi ang kumpanya mo, di ba? Paano mo nalaman? Basta gusto kong malaman, wala akong hindi matutuklasan. Alam ko ring baon sa utang ang kumpanya mo. Kailangan ng malaking pondo, kundi pati Diyos di kayo maililigtas. Ano pa ang alam mo? Kasal ka na, tama? Ano ang balak mo? Kailangan mo ng malaking pera at ako naman, saktong may pera. Tutulungan mo ako. Tingnan natin kung paano ka mag-perform. Ano nang gusto mong gawin ko para sa iyo? Papuntahin mo si Kaizin sa akin ng mag-isa. Kapag nagawa mo na, ibibigay ko sa iyo ang halagang ito. 30 milyon. 300 milyon. CJ, kasunduan na yan. Ano nang ginagawa mo? Wala ka namang lagnat ah. Ito ay 100 milyon, hindi lang barya. May problema ba? Kahit ang pamilyang fan, ang pinakamayaman sa isaw, hindi kayang maglabas. Ganoong lang era na basta. Seryoso mo bang bibigay? Plastic na babaeng baot sinyan na yon? Kapag naibalik niya si Zin, talaga bang tutuparin mo ang bayad sa kanya? Siniseryoso mo ba talaga ako? Sinabi ko lang na magbabayad ako para makita. Kung magkakawatak-watak sila ni Kaizin. Sa tingin mo ba talagang bibigyan ko siya ng ganoon kalaki? Nanloloko ka lang pala, Boss Wen. Walang negosyanteng hindi madaya. Pinangakuan ko lang muna siya. Kung makakain ba niya ang pangako kong iyon, ako pa rin ang masusunod. Paano kung magali siya ng husto? At maulit pa ang eksenang tulad kanina? Hindi na siya magkakaroon ng ganoong pagkakataon pa. Basta alam mo ang ginagawa mo. Bilang assistant mo, may pagkakataon ba akong malibre si Boss Wen ng hapunan? Mapasaya naman si Boss Wen? Sino ba namang tatanggi kumain kasama ang isang gwapong lalaki?
Kamusta naman, prinsesa ng Imperial Capital? Malamang hindi ka pa nakakapunta sa ganitong klaseng lugar, di ba? Zin, kamusta? Hindi ka pa nakakapunta sa ganitong lugar, di ba? Wenshan, sino ba ako para dalhin mo ako sa ganitong lugar? Boss Wen, kung gusto mo, dalhin na lang kita kumain. Sa Michelin Restaurant. Hindi na kailangan. Okay na to. Alaga. Hindi ko akalain na ang prinsesa ng Imperial Capital ay walang kaartehan. Nung nabanggit mong mahilig ka sa hotpot, inilabas ko ang aking pribadong treasure restaurant. Huwag mong tignan ang itsura ng lugar. Pero ang sarap ng pagkain. Maaming putahe at napakasarap. Zin! Andito na tayo, pasok na. Tignan mo to, ang dumi. Ito ba ay lugar para sa tao? Huwag mong tignan ang itsura ng lugar, pero ang sarap talaga ng pagkain. Sige na, samahan mo ako. Tara na. Hindi ko akalain na dadalhin ako ni Gaozongran dito. Ang Kanilaw ay isa sa mga kilalang pamilya sa Izaw. Hindi lang mayabang si Gaozongran, kundi napaka down to earth pa. Hindi ko inaasahan to, tara na. Wenshan. Ano to? Ito ang lugar ng una naming date ni Wenshan. Ang suot na ito ay custom-made, hindi bababa sa ilang daang libo. Imposibleng kayang bilhin ni Wenshan yan. Well, Lan, anong ginagawa niya dito kasama si Gaozongran? Tikman mo to. Netsef, ang sarap. Sariling gawa nila ang soft base ng hotpot dito. Araw-araw sariwa ang mga sangkap. Sa akin ka na lang sumama. Siguradong hindi ka magsisisi. Tikman mo to. Ang mantika naman nito halatang hindi malinis. Sariling gawa nila ang soap baise, malinis at maayos yon. Sige na, tikman mo na. Talaga. Ang anghang. Bakit ang mantika nito? Siguro kasi masyadong malinis ang nakasanayan mong pagkain. Pasensya na, hindi na kita dadalhin sa ganitong klaseng lugar. Bakit nandito si Wenlan at Gaozongran? Bakit ang sakit ng puso ko? Director Wen, nauhaw ka na siguro. Bibilhan na lang kita ng inumin. Waiter. Teka, sandali. Kadalasan mas mahal ang inumin sa hotpot kaysa sa labas. May nadaanan akong convenience store kanina. Bibili ako ng 2 bote. Hintayin mo ako. Akala ko ba prinsesa ng lipunan? Alam din pala ang presyo. Ang inumin sa labas at sa restaurant? Siyempre naman, marami akong alam na bagay. Cheers. Bakit ba ang pagkain na to? Lalo akong inuuhaw habang kinakain. Teka, sandali lang. Wenshan, saan ka na naman pupunta? Tingnan mo nga. Alis ang inumin. Ang tagal kong naghintay pagkalabas mo. 2 lang palang bote ng inumin ang binili mo. Dito may drinks na, bakit palalabas? Eh kasi, mas mura ng kaunti pag sa labas binili. Pasensya na, Zin. Ang tagal kitang pinaghintay. Huwag mo nang ulitin yung mga bagay na kailangan mong ipagpaumanhin. Ganito rin ang ginawa sa akin ni Wenshan noon. Ang weird talaga. Bakit ang bigat-bigat ng pakiramdam ko? Si Wenlan lang naman siya. Bakit ako nagsiselos kay Zongran? Pagkasama mo ako, masagana ang buhay, hindi ba? Naman, pagkasama ang mataas na si Ginoong Gao, napakapalad talaga. Sigurado ka bang pinakapalad ka pagkasama ako? Bakit parang si Wenchan ang nakikita ko sa mga mata niya? Hindi sapat ang inumin lang. Waiter, dalhan mo pa kami ng ilang bote ng beer. Sarge po, sandali lang. 4 na taon na ito dapat ang masasayang sandali namin ni Wenshan. Na pinagsasaluhan namin noon. Nagkamali ba talaga ako ng desisyon? Wenshan, gusto sana kitang makita kahit saglit, pwede ba?
Presidente Wen, may importante ka bang kailangang asikasuhin? Wala, spam message lang. Kain na. Ito, uminom ka pa. Sige, ito na lang. Ang akala ko pa naman ang lakas uminom ni Kausubran. Yun pala, mahina lang. Grabe, mas mababa pa pala tolerance niya sa akin. Kung malasing to ng sobra tapos may dumampot na babae, baka hindi na makauwi ng mag-isa. Babae? Sinong tinutukoy mo? Si Wenchen ba? Si Wenshan, Sobrang gusto ko si Wenchen, ha? Sikreto lang natin. Mula nang maghiwalay sila ni Zin. Sobrang saya ko. Liligawan ko si Wenchen. Pero pagkatapos ng hiwalayan nila ni Zin, bigla na lang siyang nawala ng tuluyan. Matagal ko na siyang hinahanap. Pero wala talaga akong mahanap. lasing ka na. Hindi ako lasing. Sasabihin ko sa'yo, may iba pa akong kilala. Wenlan ang pangalan niya. Hindi mo alam kung gaano sila kamukha ni Wenchen. Noong una, muntik ko nang isipin na si Wenlan nga si Wenchen. Pero nang makasama ko siya, ibang-iba pala talaga sila. At saka, napaka-cold asuplada ni Wenlan bilang babaeng CE. May pagkamataray pa nga. Masungit ba ako? Mas mabait at mas kaaya-aya pa rin si Wenchen. At saka, sobrang seryoso niya pagdating sa pag-ibig. Ang mga mata mo, kamukha niya. Kuya Zin, hindi mo pa rin makalimutan si Wenshan. Iyong babaeng yon, di ba? Wala akong. Sinyan. Anong nangyayari sa'yo? Kuya Zin, kanina, ipinagtanggol kita. Sinaktan ako ni Wenlan. Tingnan mo kung gaano to kalala. Ano? Naglakas loob siyang gawin yan sa'yo? Ayos ka lang ba? Kuya Zin, sobrang naapi ako. Sabi niya, dahil nagkamali ka raw ng pagkakakilala, kaya yung galit niya, sa akin ibinunton. Sabihin mo nga, bakit ganon siya? Pasensya na, Sinyan. Kasalanan ko. Magkahawig kasi talaga sina Wenchen at Wenlan. Dahil sa akin kaya kanya naway. Sabihin mo lang, anong gusto mong kapalit? Basta kaya ko, ibibigay ko. Kuya Zin, alam kong ikaw na ang pinakamabait. Puntahan mo siya, pakiusapan mo si Wenlan na i-invest ako. Sinyan, magkano bang kailangan mo? Pwede kitang pahiramin. Pero hindi ako luluhod sa kanya. Kuya Zin, hindi mo kayang ipahiram sa akin ang ganon kalaki. Maliban na lang kung ibibigay mo ang pera ng kumpanya, pambayad ng utang. Sa Luan Shark, malaking halaga rin yun. Kaya mo lang akong bigyan ng ilang milyon. Saan abot yon? Wala rin yung mareresolba. Magkano ba? Basta kaya ko. Ibibigay ko talaga. 300 milyon. Ano? Sinyan, alam mo naman. Wala akong pera. Kuya Zin, alam kong wala kang ganyang pera. Pero si Wenlan, meron. Lumapit ka sa kanya. Umayag siya kapag ikaw mismo ang lumapit. Saka lang siya mag-invest para sa akin. Sinyan, tumigil ka sa kailangan mo. Hindi ka nga si Wenlan. Bakit naman siya maglalabas ng ganyang kalaking pera ng walang dahilan? Kuya Zin, pakiusap ko sa'yo. Lapitan mo siya para sa akin, pakiusap. Hilingin mong i-invest niya ang pera. Sinyan, masyado mong pinapasimple ang sitwasyon. Negosyante si Wenlan. Hindi siya papasok sa isang talong deal. Pero Kuya Zin, wala na talaga akong ibang malalapitan. Ngayon, ito na lang ang tanging pag-asa ko. Kailangan kong kumapit dito. Sinyan, kumalma ka. Kahit lapitan ko siya. Hindi rin naman siguradong papayag siya. Totoong sinasabi ko. CJ, tutulungan kita. Baok Sinyan. Huling tulong ko na ito sa'yo. Sino ba namang tao ang nanggugulo ng tulog ko ng ganitong kaaga? Oh, Zin, anong problema? Oh, Zombran. Kailangan ako. Gusto ko makasama boss niyo, Gwen. Pwede mo bang ibigay sa akin ang numero niya? Hindi ko maibigay numero ni Wen. Ganito kasi, gusto ko sana siyang imbitahin kumain. Magpasalamat. Doon sa huling beses na nag-inject siya ng pondo sa kumpanya namin.
Kung tungkol lang sa negosyo, hindi na kailangang magpalibre pa. May iba pa sana akong proposal na gusto kong i-discuss sa kanya. Ikaw ang assistant, iset mo ako. Tama ba? Umakas ako. Gagawin ko ang lahat na makakaya ko para matulungan ka. Susubukan kong tulungan ka. Nagkayaya si Kaizin na kumain, pagbigyan mo na. Ako ang susunod sa oras. Parang narinig ko yata ang boses ni Wenshan. Zongbran, kailangan mo talaga akong tulungan. Napakahalaga ng deal na ito. Pagbigyan mo na. Sige, pumayag na siya. Ibig bang sabihin? Nandiyan ba sa tabi mo si President Wen? Si Wenlan nga ba talaga yan? Hindi. Ang ibig kong sabihin. Gagawin ko ang lahat para pumayag siya. Salamat Zongbran, hihintayin ko ang balita mo. Anong ginagawa mo rito? Pasensya na po, yung ligaw. Bahay ko po ito. Bahay mo? Kagabi. Gamitin mo nga yung utak mong sirang-sira at mag-isip ka. Patawad President Wen, nalasing lang po ako kagabi. Humihingi ako ng tawad sa ginawa kong pilit na paghalik sa iyo. Ang dami mong ginawa kagabi, tapos ang naaalala mo lang yung halik. Ano pa bang ginawa ko? Hindi ko kayang magtaksil kay Wenshan. Kagabi, hinawakan mo ako at ayaw mo akong paalisin, tapos umiyak ka pa sa akin. Kung gaano kagulo ang buhay pag-ibig mo. Kung gaano mo siya kamahal na mahal. Nasabi ko ba yon? Hindi pwede to, ang ganda-ganda ng pangalan ko. Sabi mo pa, buti na lang nakahanap ka ng mabuting boss. Mala sa pag-ibig, swerte sa trabaho, kaya pipirma ka pa ng kontrata sa akin. Gusto mong manatili sa tabi ko habang buhay. Patay na. Paano ko nahaharapin si Wenlan nito? Sige na, biro lang yon, inumin mo na yung gatas mo. Para sa hangover, wag uminom. Bawasan mo kasi ang pag-inom. Kailan pa naging ganito kakaring si President Wen? Derek Wen, totoo bang hinalikan kita ng sapilitan kagabi? Layas. Kakaiba, bakit kaya tumatawag si Zexu? Baka may importante siyang kailangan. Hello, Zexu. Anong nangyari? Ete, may konting problema ako dito sa school. Pwede ka bang pumunta rito? Sige, ay send mo sa akin ang location mo. Papunta na ako. Derek Wen, ihahatid na lang kita. Kizetsu. Izetsu, nakapag-isip ka na ba? Hindi ka naman talo kung sasama ka sa akin. Fan Qiangi, malinaw na ang sinabi ko sa iyo, hindi kita gusto. Kizetsu, huwag kang hindi marunong tumanggap ng biyaya. Ano ba namang kulang ng siyangin namin sa iyo? Tama na, tandaan mo, isang karangalan na magustuhan kita ng babaeng ito. Huwag mong sayangin ang pagkakataon. Fan Qiangi, tigilan mo na yang panggugulo. May girlfriend na ako. Girlfriend. Kung ayaw mong mapahiya ng husto, isama mo na ang mga alagad mo at lumayas kayo sa harapan ko. Kailan ka pa nagkaroon ng girlfriend? Sino siya? Sino nga? Wala kang pakialam. Wala rin kinalaman sa iyo. Ang mahalaga, umalis na kayong lahat ngayon. Yemie. Gusto ko talagang makita kung sinong babae ang makakatalo sa akin kay Fan Xiangyi. Tama, ang ating Xiangyi ay pangalawang anak ng pamilyang Fan, ang pinakamayaman sa Yishao. Sinong babae ang makakapantay sa ating Xiangyi? Tama, siguradong pangit yun. Kizetsu, baka naman nag-imbento ka lang ng girlfriend para lang layuan ako. Kayo, maghintay lang kayo. Darating na ang girlfriend ko. Kung ganoon, hindi ako alis ngayon. Titingnan natin kung kaya niyang pumunta rito. Kung paano ko siya tuturuan ng leksyon. Ate, buti na lang dumating ka. Kakaiba, paano sila nakakilala ni Wenlan? Ang laking eksena naman, ate, kailan ka pa yumaman? Ito, Emergency na to. Huwag na muna nating isipin yan. Siya, ang girlfriend ko. Girlfriend. anong nangyayari? Tulong, rescue mo ko.
Pero dapat sana sinabi mo muna sa akin kung anong sitwasyon to. Ganito kasi yon. Hindi ba kapatid ni Kezin si Kaizetsu? Yung babaeng yon, hindi nakuha si Kaizetsu kaya nagingit-ngit sa galit. Nagsabuatan sila para pilitin si Zetsu na pumayag. Matagal ko nang tinuturing na tunay na kapatid si Zetsu. Kaya hindi ko hahayaang apihin siya ng iba. Ikaw ang girlfriend ni Zetsu. Ang arte-arte mo namang manamit. Yung pag-hire ng aktor at pag-arkila ng sasakyan. Malaki-laki din ang gastos mo, no? Magpanggap kang mayaman sa harap ko. Fansiangi. Katawa-tawa ka lang. Ang ikalawang dalaga ng angkang fan. Fan Xiangyi. Wala akong naririnig na ganyang pangalan. Tulad mong ordinaryong tao sa laylayan. Normal lang na hindi mo ako kilala. Magkaibang mundo tayo. Kung marunong kang makiramdam, lumayas ka na agad. Hindi natin kayang kalabanin ang angkang fan. Baka tawagan ko na lang ang pulis. Gusto mong tumawag ng pulis sa harap ko. Mangarap ka na lang. Mga walang hiya talaga kayo. Ayoko ngang maniwala na pati pulis hindi kayo kayang supilin. Maliit na hipon lang yan. Hindi na kailangan ng pulis. Manood ka na lang ng magandang palabas. Pero dito sa Yeshao, walang makakatumba sa pangalawang anak ng pamilya Jiang. Ngayon, hindi na sigurado. Si Wenlan. Pero ang panganay na anak ng pamilya Wen sa kabisera. Ang mga bodyguard niya, hindi mga palamuti lang. At nandito pa ako. Itong mga batang to, wala silang magagawa. Fan Xiangyi, sobra ka na. Paano mo nagagawang basagin ang cellphone ng kaibigan ko? Cellphone lang yan. Gusto kong basagin, babasagin ko. Ano ngayon? Sobra ka na talaga. Nandito na ang kasintahan ko. Hanggang kailan mo ba ako guguluhin? Isa lang siyang babaeng kung saan-saan nanggaling. Sa tingin ko, hindi ka naman niya masyadong gusto. Sumama ka na lang sa akin. May sakit ka ba? Kizetsu, sinasabi ko sa'yo. Huwag mong isiping makakaligtas ka sa pamamagitan ng pag-upa ng ilang artista. Kung hindi mo ako sasagutin ngayon, huwag mong pangarapin na makaalis dito. Patay na, Zetsu. Mukhang hindi na talaga tayo makakaalis ngayon. Zetsu, hindi naman siguro talaga siya. Artista na inupahan mo lang? Baka mas mabuti pang mauna ka na. Huwag kang mag-alala, basta nandito ako, wala akong hahayaang umapi sa'yo. Pero Fan Xiangyi, siya ang pangalawang anak ng pinakamayamang tao sa Yishao. Pati ang kapatid ko, sa kanya pa nakikisama. Lalo na ikaw, ate, isa ka lang ordinaryong tao. Pasensya na. Akala ko kapag nakita niyang may kasintahan ako, urong na siya. Pasensya na, hindi dapat kita nadamay dito. Masyado kong pinagaan ang sitwasyong ito. Ayos lang. Ako na ang bahala rito. Manang, baka mas mabuti pang umalis ka na muna. Itong si Fan Xiangyi, hindi kailanman sumusunod sa patakaran ng eskwelahan. Natatakot akong baka kung ano talaga ang gawin niya. Ayos lang. Ano, nakapag-isip ka na? Kung nakapag-isip ka na, lumayas ka na agad. Ang lakas naman ng loob ng babaeng ito. Pero nakayuko pa nga, paano pa kaya ang kapatid niya? Ang mga kabataan ngayon, hindi na alam kung sino ang mas makapangyarihan. Ikaw yata ang dapat lumayas. Zetsu, nababaliw na ba siya? Saan siya kumukuha ng tapang? Para magsalita ng ganyan sa pangalawang anak ng pamilyang fan. Ang yabang mo naman. Si Kizetsu ang lalaking nagustuhan ko. Lumuhod ka at humingi ng tawad. At pagbibigyan kita. Naglakas loob ka talagang sampalin ako. Ano pang hinihintay mo? Sige, sugurin mo siya. Maglalakas loob kang makipagsapakan sa akin. Alam mo ba kung sino ako? Patay ka. Alam mo ba kung sino ang at ko? Patay na tayo. Kilala siya ng buong Jiangcheng. Ang panay na anak ng pamilya Fan ay mahal na mahal ang tunay niyang kapatid na si Fan Xiangyi. Tuluyan na talagang nakabangga sa pamilyang Fan sa pagkakataong ito. Baka mahirap na ang mga susunod na araw. At mo, Sasabihin ko sa'yo, ang ate ko ang may hawak ng kapangyarihan sa pamilyang Fan. Si Fan Soyang. siya pala iyon. Ano, natatakot ka na? Kung natatakot ka na, pakawalan mo na agad ang mga kaibigan ko. Fan Soyang. Parang narinig ko na ang pangalang iyan. Boski, lumuhod ka sa harap ng lahat at humingi ng kawad. Maaari kong ibigay sa iyo ang lupa. Boss Wen, pasensya na sa kanina. Ang iyong proyekto, tutulungan ko ng buong lakas. Kalokohan yan. Ang pangalan ng ate ko, sa buong Yishao, walang sinuman ang hindi nakakaalam. Kilala ng lahat. Eh bakit hindi mo matawagan ang ate mo? Papuntahin mo siya rito. Yemi, ano nang sabi mo? Wala ba akong narinig na mali? Akala ko hindi mo ako kilala. Yemi. Ngayong alam mo na, naglakas loob ka pa ring maging mayabang. Si, Yemi, Sage. Pagbibigyan kita. Tumigil ka na sa kadaldalan at tumawag ka na.
Sa Jiangcheng, wala nang hindi nakakakilala. Sa atin niyang si Fan Shuoyang. Si Fan Shuoyang ang panganay na anak ng pinakamayamang tao. Sa Yizhao, hawak niya ang lahat sa kanyang mga kamay. Ano na ang gagawin natin nito? Sobrang sakit na sa ulo ni Fan Xiangyi. Kung pati atin niyang si Fan Shuoyang ay makikisali pa. Hindi lang ako, pati buong pamilya Qi ay mapapahama. Nadadamay patuloy si Ad. Isa siyang ordinaryong tao. Mahihirapan siyang mabuhay sa Yizhao. Zetsu, huwag kang mag-alala. Isang Fan Shuoyang lang yan. Hindi siya pinapansin ni President Wen. Anong oras na? Ang yabang mo pa, hindi pa tapos ang laban. Xiangyi, may problema ka ba? Ate, sinaktan ako. Bilisan mo, iligtas mo ako. Tama ba ang narinig ko? Sa buong Yizhao. Sinong may lakas ng loob na galawin ka? Ate, napakayabang niya. Bilisan mo, iligtas mo ako. Parating na ako. Sinong may lakas ng loob na galawin ang kapatid ko? Pagbabayaran mo ito. Lumayas ka sa Yizhao. Sinasabi ko sa'yo, parating na ang ate ko. Tapos ka na. Sino ang gagalaw sa kapatid ko? At ko na bahala. Sino ang nanakit? Leksyon kita ngayon. Hindi ako fan. Ed. Ako iyon. Jinong Wen. Ano pong ginagawa ninyo rito? Fan Shuoyang, ang tagal na nating hindi nakikita. Kunin mo siya, inagaw niya ang nobyo ko. Dali, turuan mo na siya ng leksyon. Ate, bakit ka nag-aalangan pa? Saktan mo na yang babaeng yan. Tumahimik ka nga. Ate, bakit mo ako sinasaktan? Siya ang saktan mo. Sinabing tumahimik ka. Kapag hindi ka pa natutong magsalita ng maayos. Ititigil ko ang allowance mo. Ed, bakit ka ba nag-aalangan? Isa lang siyang ordinaryong tao. Ikaw na ang panganay ng pinakamayamang pamilya sa Yizhao. Sinong may lakas ng loob na sumuway sa'yo rito sa Yizhao? Isa lang naman siyang aktres na inarkila ni Kizetsu. Ano nang kinakatakutan mo? Sabi ng tumahimik ka. Alam mo ba kung sino siya? Siya ang prinsesa ng Kamilyang Wen mula sa Imperial Capital. Paano yan nangyari? Siya nga ang prinsesa ng pamilyang Wen ng Imperial Capital. Yung tipong isang titik lang ng daliri niya. Bilyon-bilyon agad ang nalalabas? Siya na nga, kapag may gumali sa kanya, kayang-kaya niyang palayasin ang kahit sinong mayamang pamilya sa Yizhao. Kung dahil sa akin ay maapektuhan ang negosyo ng pamilyang Fan. Hindi lang ako ang magagalit. Buong angkan na ang magtatakwil sa akin. Akala ko ba ordinaryong tao lang ang hipag ko? Baka naman nagkakamali lang sila ng nakilala? Dali, yumuko ka at humingi ka ng tawad. Pasensya na po. Pasensya na po, Prinsesa Wen. Kasalanan ko po talaga. Hindi po kita nakilala agad. Sana mapatawad mo po ako. Palampasin mo na po ito. Nagmamakaawa ko. Kung sino pa kasi yung inaaway mo, siya pa yung boss naming si Ginoong Wen. Tapos na ang usapang ito para sa araw na to. Pero huwag mo kalimutang magbayad ng danyos. Dapat lang po. Dapat lang po. Nandito sa card ang 100,000. Ibili mo ng cellphone ang kaklase mo. Kapag kulang pa, tawagan mo lang ako. Umalis ka na dali. Sige na, aalis na kami. Taan na rin tayo. Ate, ang galing-galing mo kanina. Pero nung nandiyan ang panganay ng mga Gao, parang sila. Nagkamali yata sila ng kilala. Pero buti na lang. Naayos din ng maayos ang lahat. Kuya, bakit ka nandito? Zexu, bakit kasama mo siya? Zin, huli ka na. Kanina, may na-miss kang napakagandang eksena. Nandito ka rin pala, Zongbran. Nga pala, ikaw na ngayon ang personal assistant ni President Wen. Zexu, tinatanong kita. Bakit kasama mo siya? Kuya, pasensya na. Hindi ko dapat ginawa ito. Nang hindi mo na nagpapaalam sa iyo. Pero itong nangyari ngayon, Biglaan lang talaga. Si Fan Xiangyi, dala-dala pa ang mga kaibigan niya. Ay paulit-ulit akong ginugulo. Wala na akong ibang paan, kaya nagawa ko iyon. Zexu, ako ang kuya mo. Kung may problema ka, sabihin mo sa akin. Kaya kong tulungan kang ayusin yon.
Ang plano ko lang naman, maghanap ng magpapanggap na nobya ko. Para tuluyan na matauhan si Fan Xiangyi. Pero hindi ko inakalang hahantong sa ganito ang lahat. Anong sinabi mo? Nagpapanggap na nobya mo siya. Kuya, pasensya na. Alam kong noong birthday party, may mga nasabi si Dad na hindi dapat. At hindi ko rin dapat. Padalos-dalos na paglapit para magpanggap na nobya ko. Kuya, Wala talaga akong ibang ibig sabihin. Hindi ko intensyon na makipag-agawan sa iyo. Zexu, ano bang sinasabi mo? Anong pag-agawan? Nalilito na tuloy ako. parehong may gusto sina Zin at Zetsu kay Wenlan? Magkapatid na nag-aagawan? Bakit ganyan kapopular itong malamig na babaeng CE? Mas mabuti pa rin ang Wenchen namin. Kuya, esensya na. Alam kong sa mga nakaraang taon sa negosyo, palagi kang kontrolado ng mga fan at tinitiis ang pambabastos nila. Kaya ayokong maging pabigat sa iyo. Gusto ko lang sana, kung kaya kong ayusin ito ng mag-isa. Sa susunod, magpapaalam muna ako sa iyo. Pagkatapos nating mapag-usapan, saka ko siya kukontakin. Kukontakin mo siya. Alam mo ba kung sino siya? Walang problema ang pera. Pero ano bang halaga ang maibibigay mo sa akin? Swerte lang talaga ng panganay na anak ng mga Qi. Kumpara sa ex-wife ni President Qi. Mas maldita ba ako? Siya si Wenlan, ang prinsesa ng pamilyang Wen mula Imperial Capital. Hindi natin kayang kalabanin yan. Ginagawa ko lang to para sa'yo. Simula ngayon, bawal ka nang. Huwag na sa kanya. Ay, tignan mo ba? Kuya, ano bang sinasabi mo? Ako mismo ang tumawag. Ay ate ngayong araw, kaya siya pumunta para tulungan ako. Ibig mong sabihin, Siya si Wenchen. Magkaiba ang ugali ni na Wenchen at Wenlan. paano silang magiging isang tao? Zexu. Mali ka yata ng akala. Maling akala? Kuya, paanong naging maling akala? Tinawagan ko siya para humingi ng tulong at pumunta siya. Paano yan magiging maling akala? President Wen, nakikiusap ako. Lumayo ka sa kapatid ko. Kahit na ikaw pa ang prinsesa ng pamilyang Wen ng Imperial Capital, hindi pwede. Napahiya na ako kay Wenchen. Hindi na pwedeng mapasok pa si Zexu sa ganyan ding sitwasyon. Masyadong mapanganib ang babaeng yan. Kuya, ano ba yung sinasabi mo? Zexu, huwag kang magpadala sa itsura niya. Hindi siya si Wenchen at hindi rin siya ang asawa mo. Kamukha lang niya si Wenchen. Niloloko ka lang niya. Lumayo ka sa kanya, naiintindihan mo ba? Kuya, nalilito ka na yata. Ako mismo ang tumawag kay At. Siya nga yon. Ano? Si Wenlan ay si Wenchen? Sobrang gusto ko si Wenchen. Sasabihin ko sa iyo ng patago. Simula nang maghiwalay sina Zin at Wenchen. Sobrang saya ko. Liligawan ko si Wenchen. Patay. Panaginip ba to o hindi? Parang ang dami ko pang nasabing masama tungkol sa kanya. Ikaw talaga si Wenchen. Imposible yan. Si Wenchen ay isang ordinaryong tao lang. Paano siya magiging prinsesa ng Wen family sa Imperial Capital? Tiyak na ninakaw mo ang cellphone niya. Anong ginawa mo kay Wenchen? Magsalita ka. Simula nang iniwan mo si Wenchen. Patay na si Wenchen. Ako na ngayon si Wenlan, ang prinsesa ng Imperial Capital. Sa lahat ng panahon niloko mo lang pala ako. Bakit? Bakit ka nagpakasal sa akin bilang ordinaryong tao lang? Bigyan mo ako ng paliwanag. Wala akong dapat pang sabihin sa'yo. Wala ka ba talagang pagkadama ng pagkakasala? 4 na taon. Wala akong alam sa tunay mong pagkatao para akong tanga. Pagkakasala? Bakit ako makukonsensya? Wenlan man ako o Wenchen. Hindi nagbabago ang pagmamahal ko sa'yo. Wenchen, wala ka talagang tiwala sa akin, hindi ba? Para sa'yo, iniwan ko ang Wen family. Tapos sa bibig mo, kawalan ng tiwala ang tawag doon. Wala akong pakialam. Sa hiwalay na tayo. Sobrang nadismaya na ako sa'yo. Hindi lang yan ang ikinadismaya mo sa akin. Dati, para sa una mong pag-ibig, nakipaghiwalay ka sa akin. Kasi hindi mo alam ang tunay kong pagkatao. Ngayong alam mo na ang pagkatao ko, nagsisisi ka na? Hindi ako nagsisisi. Mas yumaman ka lang ngayon. Ano ako, si Kaizin, kapos ba sa pera? Pero bakit mo ako niloko? Zin, kalma ka lang. Hindi ba sinabi niya na para makasama ka? Kaya siya pumutol ng koneksyon at nagtago ng pagkatao. Magkaiba nga naman talaga ang estado ng pamilya ninyong dalawa. Gao Zongbran.
Matagal mo nang alam na siya si Wenchan, hindi ba? Nagsabuatan kayong dalawa para lokohin ako at panoorin akong mapahiya. Itinuring kitang kapatid, pero ano ang turing mo sa akin? Hindi, Zin, ngayon ko lang din. Nalaman na siya pala si Wenchan. Kasi nga ibang-iba ang personalidad at ugali nilang dalawa. Huwag ka nang magkunwari pa. Noong naghiwalay kami ni Wenchan, sabi mo liligawan mo siya, ngayon assistant ka na. Paano mo hindi malalaman na isa lang sila? Magsalita ka. Kay Zin, tama na ba ang drama mo? Kuya, tama na yan. Noong una, ikaw mismo ang gusto makipaghiwalay kay ate. Hindi mo pwedeng isisi lahat kay Zongran ngayon. Ako, Noong 4 na taon kayong nagsasama ni ate, paano ka ba niya inalagaan? Nakita namin ni mama at papa, bukod sa kanya. Wala nang ibang mas nagmalasakit sa iyo. niloko niya muna ako noon. Zongran, umalis na tayo. Ano? Si Wenlan ay si Wenchan. Ang ex-wife mong si Wenchan. Tama. Hindi ko akalain na si Wenchan pala ay isang prinsesa ng pinakamayamang angkan. Kung siya nga si Wenlan. Mas mapapadali ang lahat ng ito, Zin. Kung si Wenlan ay si Wenchan pala. Di mas napakadali na lang ng lahat. Ano nang ibig mong sabihin? Isipin mo, sino ba sa Ishaw ang hindi nakakaalam? Na ikaw lang ang laman ng puso niya at pumayag na siya sa akin. Na basta't humingi ka ng pabor sa kanya, mamumuhunan siya sa akin. Ngayong alam na natin, si Wenlan ay si Wenchan. Sigurado ng tuloy na tuloy ang investment na yun. Pero hiwalay na kami ni Wenchan. At ngayon, wala na siyang pakialam sa iba kung luluhod pa ako sa kanya. Nakakahiya naman. Zin, kahit hiwalay na kayo, may pinagsamahan kayo, tiisin mo muna. Huwag kang mag-alala, pagdating ng investment, hindi ka mawawala ng porsyento. Hindi lang ang pamilya Ki, pati ang kumpanya ko sa abroad, ay ahon at lalago gamit ang perang to. Pero ibang-iba na si Wenchan ngayon. Takot ako, di niya tutuparin pangako. Kuya Zin, nagpapanggap lang yan sa harap mo. Ang totoo, hindi kanya kayang bitawan. Isang tawag mo lang, siguradong babalik agad yan sa'yo. Malay mo. Siya pa mismo ang lumuhod para makipagbalikan. May punto ka. Kuya Zin, kahit pa prinsesa siya ng pamilya Wen sa Imperial City, sa kaibuturan niya, babae pa rin siyang sunod-sunuran sa'yo. Isipin mo, bukod sa'yo, Kizin, sino pa ba ang karapat-dapat sa kanya? Hindi mo naman mahal si Wenchan. At hiwalay na kayo. Kaya kung liligawan ko siya, wala namang magiging problema. Iba, kung ganyan kaganda si Wenchan, di hindi na ako magdadalawang isip. Kizin, natigil ka na ba? Tama. Bukod sa akin, sinong lalaki ang bagay kay Wenlan? Yang sigaw Zongran. Sinasamantala lang ang sitwasyon. Tama ka, Sinyan. Susubukan ko ulit. Kapag nakuha ko na ang investment kay Kizin, makakabalik na ako sa ibang bansa. Dalawa lang naman tayong kakain. Kailangan pa bang i-reserve ang buong resto? Ito pa naman ang pinakamahal na restaurant sa Yizhao. Kung bubuklatin mo lahat, abot yan ng 300,000. Ang importante naman sa pagkain, masaya ka. Kahit mayaman ka, hindi mo na kailangang magwaldas ng ganyan. President Gao, ang pera naman, hindi mo madadala sa hukay. Ang tunay na halaga nito, yung mapasaya ka nito. Nga pala, tawagan mo si Kizin, papuntahin mo rito. Eka, tayong dalawa lang ang kakain. Bakit siya isasama? Hindi ba't sabi ni Kizin noon? Ililibre niya ako dahil sa naitulong kong puhunan sa pamilya Ki. Ngayon, siya na lang ang magbayad. Bagay na bagay, di ba? Gulo yan. Hoy Zin, sabi mo last time ililibre mo si President Wen. Pumayag siya. Ni-reserve ko yung SKY Garden Restaurant. Bakit nandito siya? Assistant ko siya. Normal lang ba na kumain kami ng magkasama? Tapos na kayong kumain, bakit mo pa ako pinatawag? Siyempre, paano kaya Ako magbabayad. Di ba last time, sabi ni President Ki na bilang pasalamat sa akin? Ililibre niya ako ng pagkain. Ang reservation dito, at least 300,000 ang minimum. Nag-invest ako ng 100 metro sa pamilya Ki. Itong 300 hindi naman siguro ayaw ni President Ki, di ba? Kanselado ang partnership. Wenchan, hindi ba dapat hiningi ka muna sa akin ng tawad? Dahil sa pagtatago mo ng totoo mong pagkatao. Zongran, tama ba ang naririnig ko? Siya pa talaga ang may ganang magsabi na humingi ako ng tawad? Zongbran,
Ganyan ka ba kayo ka-close para tawagin mo siya ng ganyan? Zin, hindi yan ang iniisip mo. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Hindi ako nag-isip. Ginagamit ka lang niya para asarin ako. Para lang bumalik ako sa kanya. Kay Zin, ang laki-laki naman ng imahinasyon mo. Magbabayad ka ba talaga o hindi? Siyempre magbabayad ako. Waiter, swipe mo na yung card. Ang total bill po ay 350,000. President Kai. Wala naman. 350,000. Hayop kang Wenchen ka. Nga pala, Zongran. Yung project sa South City, sa'yo ko na ipapahawak. Eto, 500 milyon. Pang-practice mo lang. Lilimang, Huwag mag-alala. Ibubuhos ng pamilya Gao ang lahat. Yung South City Project, kaya rin naman yan ng pamilya Ki. Huwag na, President Key. Nag-invest na ako ng mahigit 100 milyon sa inyo. Kaya yung South City Project, huwag ka nang mag-abala pa. Eh yung dati, yung investment na pinangako mo kay Boxing yan. Totoo ba yun? Anong bagay? Bakit wala akong natatandaan? Yung noong araw na pumayag kang mag-invest sa pamilya Ki. So, ngayon ka pumunta rito. Para makiusap para kay Baoxin yan. Ito yung personal mong ipinangako kay Boxing yan. Naku, President Key, nasabi ko lang yun ng pabiro. Sino ba namang mag-aakala? Naseseryosohin yun ni Baoxing yan? At isa pa, Kizin, masyado kang mayabang. Anong karapatan mong isiping nagkakahalaga ng 100 milyon ang mukha mo? Kaya ba ako pinatawag mo rito ngayon? Para lang ipahiya ako. Pagkatapos mong magbayad, lumayas ka na agad. Kain. Kuya Zin, nakabalik ka na pala. Tingnan mo nga kung anong inihanda ko para sa'yo. Sinyan, ikaw ba ang gumawa ng lahat ng ito? Salamat. Pinaghirapan mo talaga. Maupo ka. Kuya Zin, yung tungkol sa pag-invest sa kumpanya ko. Sinagot ka na ba ni Wenlan? Sinyan, niloko ka lang ni Wenlan. Basta niya lang yung nasabi, hindi naman pala seryoso. Impossible yan. Siya mismo ang nangako sa akin sa loob ng Dihaw Group. Basta niya lang yung nasabi at sineryoso mo naman talaga. Pinatawag niya ako ngayon para ipahiya lang ako. At malinaw niyang sinabing hindi siya mag-i-invest. Naglakas loob pala siyang lokohin ako. Kumalma ka lang. Si Wenchen ay taga-Dihaw Group na ngayon. Wala tayong magagawa sa kanya at ipinangako ko sa'yo. Natutulungan kita. Huwag kang mag-alala. Pumasok na ang investment money niya. Pag nakarecover ang kumpanya ko, ayos ko pera sa'yo. Dahil hindi tayo makakakuha ng pera kay Wenlan, kunin ko muna ang perang ito. Makakahinga rin ang kumpanya nito. Sige, Kuya Zin, naniniwala ako sa'yo. Kukuha ako ng inumin mo. Buti na lang, pinaghandaan ko na ito. Kizin. Dahil pumayag kang tulungan ako, panindigan mo na hanggang dulo. Cheers, Kuya Zin. Bakit bigla akong nahihilo? Kuya Zin, masama ba ang pakiramdam mo? Samahan na kitang magpahinga. Sa wakas, dumating din ang araw na ito. Dahil sa perang ito, ang pamilya Bao, may pagkakataon ng makahinga. Kizin, dahil mahal na mahal mo ako, unahan na muna kitang gamitin ang perang ito. Ha? Dahil sa perang ito, yung sampal mo sa akin noon, papalampasin ko na. Aalam. Bakit ganito ang hilo ko?
Bakit ako nakatulog dito? Walang hiya ka. Dad, bakit po kayo naparito? At naglakas loob ka pang itanong kung bakit ako naparito. Kuya, bakit hindi mo sinasagot ang tawag? Hindi ka matawagan ng finance ng kumpanya, kaya kay dad na sila tumawag. Finance ng kumpanya. Tingnan mo nga ang phone mo. Hindi ba sandosenang missed calls na yan? Ang dami palang tawag pero wala man lang akong narinig. Dad, may problema po ba sa kumpanya? At naglakas loob ka pang magtanong. Bakit walang laman ang account? Ano? Possible. Kahapon lang ang Dihaw Group. Nagpadala ng mahigit 100 milyon. Paano ngayon? Wala na sa kusing. Sa akin lang may 40 milyon pa. Kuya, tingnan mo nga kung may natira pa sa account. Kanina madaling araw pa tumatawag sa iyo ang finance, pero hindi ka matawagan. Kaya tumawag na sila kay dad. Sabi nila, ang pera ng kumpanya, sa loob lang ng isang gabi, biglang naglaho lahat. Talaga bang wala na isang kusing? Kuya, saan mo ba dinala ang pera? Hindi ko pa ginalaw ang pera ng kumpanya. Kung gayon, saan ba napunta ang lahat ng perang yon? Bakit ba ang bigat ng ulo ko? Boxing yan. Boxing yan. Siya yun. Sigurado ako, siya yun. Kagabi kasi tayong dalawa lang. Ang nasa bahay. Ngayon, nawala na lang siya bigla. Dad, kailangan natin tumawag agad sa pulis. Tatawagan ko na. Finance ng kumpanya. Kuya, bago pa dumating ang pulis, nakatakas na yon. Anungin si ate. Baka sakaling, mahabol pa natin yang si Baotzin yan. Pahingi ng tulong kay Chanchan. Si Chanchan naman, ordinaryong tao lang. Di naman siya makakatulong ng husto. Hintayin na lang natin ang balita mula sa pulis. Dad, sa totoo lang, hindi ordinaryong tao si Wenshan. Siya ang nag-iisang anak ng pamilyang Wen. Si Banan. Ano, kuya, huwag ka nang magdalawang isip. At tawagan ko na si ate. Kapag pinatagal pa natin, Makakalabas na yon ng Yizhao. Wenshan, Talagang galing sa pamilyang Wen? Ikaw talaga. Hello, Bakit, Zexu? Sige, naiintindihan ko. Magpapahanap ako ng tao ngayon din. Anong nangyari? Si Boxing yan. Tinangay lahat ng ari-arian ng Key Group at tumakas. magpapahanap muna ako ng tao. Sige, ikaw muna. Dito ho, tulungan mo akong tingnan ang mga bus terminal at train station. Pati mga airport at iba pang paunahing terminal. Hanap ko siya kay Boxing. Lahat ng ticket records at arrival details. Sabihin mo agad sa akin kapag may nakita ka. Hindi siya makakatakas palabas ng bansa. Sage, Maam. Magandang araw. Pakita po ang IE ninyo. O manhin, maam, delayed ang flight ninyo. Pumunta muna kayo sa waiting area. Delayed. Gaano katagal? Hindi pa po sigurado. Ano ang pinakaunang flight na available? Wala nang available na tickets sa mga susunod na flights. Wala ng tickets. Huwag ka nang bumili ng ticket. Wala ka nang pagkakataong makaalis ng bansa. Kayo. Officer, siya nga iyan, si Baoxing yan. Tinangay niya ang mahigit 100 milyong ari-arian ng Key Group. Hindi totoo yan. Huwag kang magdahilan. Doon ka na magpaliwanag sa presinto. Wenshan, kasalanan mo ang lahat. Kung hindi dahil sa'yo. Kung binigyan mo lang ako ng investment fund, hindi ako abot sa ganito. Hindi ko kukunin ang pondo ng Key Group. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Wala kang dapat sisihin kundi ang sarili mo. Hindi ba't bumalik ka rito noon para? Makapag-ipon ng malaki mula kay Kaizen. Hindi totoo yan. Hindi ko kinuha ang perang iyon. Tigilan mo ang pagsisinungaling. Officer, pakidala na po siya. Itay, inay, nahuli na namin si Baoxing yan. Nasa personal account niya lahat ng pera ngayon. Hindi pa na ililipat sa kumpanya sa ibang bansa, kaya mababawi pa natin. Buti naman, salamat, Chan Chan. Ate, buti na lang nandiyan ka. Kung hindi ka na babaw ninyo, papuntang ibang bansa. Buti na lang talagang tanga itong si Baoxing yan. Kung inilipat niya agad ang pera sa kumpanya sa ibang bansa, hindi mabawi pa. Ang mahalaga na bawi natin ang pera. Salamat sa pagod mo. Walang anuman. Pumunta lang ako para sabihin sa inyo ang balitang ito. Kung wala na kayong ibang kailangan, mauna na ako. Tian, dito ka na munang kumain bago umalis. Huwag na, may kailangan pa akong asikasuhin sa kumpanya. CJ, kung ganoon. Ingat, Ed. Wenshan, sandali. Salamat ha. Nagawa mo pa rin akong tulungan sa kabila ng lahat. Kung wala ka ngayon, baka napahamak na ako ng gusto. Wala yon. Ginawa ko lang yon para kina Itay at Inay. At dahil na rin kay Zexu kaya ako nagdesisyong tulungan ka. Patawad. Matagal na dapat kitang hina ng tawad. Naging gago ako noon. Marami akong nagawang mga bagay na nakasakit sa'yo. Mula ngayon, magbabago na talaga ako. Tapos na yon.
Hayaan na nating lumipas ang nakaraan. Wenshen. Gusto pa rin kitang tawagin ng ganyan. Matapos ang lahat ng nangyari, ngayon ko lang napagtanto. Na ikaw pa rin pala ang laman ng puso ko. May pag-asa pa bang magkabalikan tayo? Parang hindi na kita kayang kalimutan kailanman. Anong pinag-usapan ninyo kanina? Gustong makipagbalikan sa akin ng lalaking yun. Inanggihan mo siya? Siyempre, tinanggihan ko. Hindi ko na siya mahal ngayon. Kung hindi mo na siya mahal, ibig sabihin ba may pag-asa na ako? Tignan natin kung paano ka magpapakitang gilas. Sige, ipapakita ko sa'yo ang best ko. Sige, ihatid muna kita sa paborito mong hotpot. Hoy, hintayin mo ako.